Kapatid, pag tumanggap ka ng pagpapala mula sa Diyos, iyo siyang pasalamatan. Pagkat iyon ang iyong responsibilidad at katungkulan. Tatandaan mo yan, kapatid. Lahat ng pagpapala mula sa Diyos, pasalamatan mo siya. Merong isang kapatid na kapag ka humahatching, ang tunog ng kanyang hatching, God bless you. Kagaya nito, kapag ka maghahatching, tingnan nyo ko, i-demonstrate ko, God bless you. God bless you. Ang tunog, God bless you. Ngayon, nakita ng isang kapatid, narinig, Brad, bakit ang tunog ng hatching mo, God bless you? Ang sagot ba naman, sapagkat gusto ko, lahat ng manggagaling sa labi ko ay pagpapala. Kaya, maging sa aking hatching, God bless you. Malay mo, baka kung ako'y may COVID-19 virus at humatching ako, yung virus, paglabas, i-convert ng Lord into a blessing. Okay? Okay. Mga kapatid, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ito po yung sermon last Friday na ninais ko po na ulitin sapagkat 2 beses tayong hinadlangan ng demonyo last Friday. At nung nabuo ko naman yung mensahe na deliver, nung titignan ko sa aking Facebook, nawala, binura ng demonyo. Kaya mga kapatid ko, hindi pwedeng sumuko ang Kristiyano laban sa demonyo. Kaya uulitin po ng inyong lingkod ang mensaheng ito. Okay? Okay. So, tandaan nyo ha, pag pinagpala ka, pasalamatan mo ang Panginoon. Ano naman ang password sa hapagkainan bago kumain? Alam nyo ang password bago kumain? God bless this food. God bless this food. Yun ang password, huwag niyong kakalimutan yan. Kaya lang, yung salitang blessing o pagpapala, palasak na, para siyang basahang wasak na. Bakit? Ginagawang expression na lang eh. Kapag ka may bisita at aalis na, o sige, alis na kami, o sige, God bless you na lang ha. Pero do you really mean it when you say, oh, God bless you na lang ha, baka mayroon para may gusto kang masabi lang, sinasabi mong God bless you ha. Alangan namang sasabihin mong God curse you. So huwag nating gawing expression ang blessing. Ang God bless you. Okay? Ngayon, what is a blessing? Alam niyo ho, ang blessing pagpapala sa Tagalog, napakaganda ho ng kahulugan. Ito ho ang kahulugan ng blessing o pagpapala. A blessing is an added extra God has given to prosper us. A blessing is an added extra blessing which God has given us to prosper us. So, take note of the word added. Ang added, idinagdag. So, pag idinagdag, meron ka ng blessing. May nakadeposit na. Kaya kapag ka may tinanggap ka pa na galing sa Diyos, idinagdag na lang yun. Pero kapag ka walang dagdag, may pagpapala ka pa rin. Tandaan mo kapatid yan ha, a blessing is an extra added blessing. Bibigyan ko an example. God doing miracles. God doing miracles. Ano ang added blessing? Ang added blessing when God perform a miracle in your life, healing. Healing. Kagalingan. Yan. Pero kapag wala pang kagalingan, ang mahalaga may buhay ka. Antayin mo yung added blessing, ibibigay ng Lord yan. Huwag kang magreklamo. Ano pa? Okay, ito pa.
deliverance from problem. Kung may problema ka, i-deliver ka. Okay? Nilutas ang problema mo. Nasaan ang blessing doon? Ang blessing, strength, kalakasan. Pagkat nung may problema ka, binigyan ka ng Lord ng added blessing para mapagtagumpayan mo ang pagsubok na yon, ang problemang iyon. Okay, ito pa. Kapag ka ikaw ay negosyante, pag ikaw ay negosyante, okay, meron ka ng blessing doon. Ano ang blessing mo? May utak ka. At pinapairal mo na yung utak mo para sa ganon yung iyong negosyo hindi mababangkrap. Minamanage mo. Okay? Nasaan doon ang added blessing? Ang added blessing, mga kapatid ko, wisdom. Bibigyan ka ng Lord ng wisdom para yung negosyo mo lalong uunlad at mapagpala. Pero kung wala ka pang wisdom, at least may negosyo ka. Meron ng pagpapalang nakadeposito. Dadagdagan lang ng Lord ng karunungan para ikaw ay magtagumpay sa iyong negosyo. Sabi ng isang kapatid, malapit ng Pasko, Bishop, wala pa akong bagong sapatos. Ang sabi ko naman, bakit? Ano bang siniselebrate pag Pasko? Birthday ni Kristo. O, birthday ni Kristo pala, hindi ikaw ang may birthday. Ba't ikaw ang bibili ng bagong sapatos? Magpasalamat ka. Sapagkat kahit wala kang sapatos, may paa ka. Yung paa na lumalakad na ginagamit mo, pagpapala na yun. Ang idadagdag lang na pagpapala ay tsinelas mo, sapatos mo. Yun. Kaya kapag wala ka pang tinatanggap na pagpapala, huwag kang magreklamo. May tinanggap ka na, nakadeposito na. May buhay ka, binigyan ka ng ilong. Pero para mabuhay ka, yung hangin, ibinigay niya na libre, added blessing yun. Tandaan mo yan. Okay? At meron pang isang blessing dito, for something to come from nothing. May tinanggap ka na mula sa wala. Okay? Anong tawag doon? Unexpected blessing. Unexpected blessing. Okay? Tandaan mo, kapatid, ha? Basta't nasa iyo si Kristo, at ikaw ay may malinis na puso, at masunurin kang tao, gagawa ng paraan ng Panginoon para pagpapalain ang buhay mo. Pagkat iyan ang misyon ng Panginoon kung bakit bumaba. Hindi lang ipinako sa krus, kundi para ikaw ay bigyan ng isang buhay na siya, isang buhay na pwede mong ipagmalaki kahit sino man, pagkat ang buhay na yan, pinagpala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Purihin si Jesus magpakailanman. O ito pa, some have food, but they cannot eat. Others can eat, but they have no food. But praise the Lord! Ikaw at ako, we have both. We have food to eat, and we have the appetite to eat. May mga tao na may pagkain nga, pero hindi makakain. Meron namang mga tao na gustong kumain, wala namang kakainin. Pero ikaw, yung dalawa nasa iyo. Binibigyan ka ng Lord ng pagkain, at ang added blessing, bibigyan ka ng gana para marami kang kakainin. At kung marami kang kinain, malusog, malakas, makapangyarihan, matagumpay ang iyong buhay na maglilingkod kay Kristo. Amen po ba? Amen. Alright. Ngayon, merong mga kapatiran na nais ko pong i-correct. Sabi nila, Bishop, may pagpapala ritong konti,
Hini po ako ng Lord para pagpalain kayo. Pagpasensyahan nyo na po. Mga kapatid, pasensya na ho kayo, ikukurik ko yan. Pagkat ang pagpapala, hindi pinagpapasensyahan, pinapasalamatan. Sapagkat ang salitang pasensya, para kang humihingi ng tawad na ibibigay ko ito, pero mayroon pa isang word pagdamutan. Ano yung word na pagdamutan? Pagdamutan nyo na po. Pagpasensyahan nyo. Ang pagpapala, kahit maliit, pag Panginoon ang nagbigay at may malaking puso, iyan po ay malaking pagpapala. Okay? Kaya uli-uli, huwag mo nang sabihin na pagdamutan nyo na po o pagpasensyahan nyo na po. Ang pagpapala, hindi dapat pagpasensyahan. Pinapasalamatan. Maging yung kung gusto kong ikurik yung kumusta ka, sister? Eto, gaya rin ng dati, mali yun. Yung gaya rin ng dati, hindi umasenso. Kaya kapag kinumusta kayo, kumusta ka, sister, brother? Eto, praise the Lord, mas mabuti kaysa dati, umasenso. Sapagkat kung ikaw ay na kay Kristo, ayaw niya na istagnan yung buhay mo. Gusto niya, patuloy kang lumago, progress. You will be changed. You will be blessed from glory to glory. At hindi stagnan pag nagpala ang Panginoon. They are new every morning. New every morning. Great is the faithfulness and blessings of the Lord. Teksto. Ang topic. Alam nyo na. Ang topic, blessing. Blessing. Okay? Ang teksto, Genesis 1:28. Yung creation ho ito ha. Yung nilikha ng Diyos yung tao sa sanlibutan. Genesis 1:28. Ito ho ang sinasabi. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Tagalog. At sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. At pamahalaan ito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Ang keyword doon, key phrase, at sila'y pinagpala. And God bless them. God bless them. Okay. Actually, mga kapatid ko, sa Hebrew, ang word na bless o pagpapala ay barak. Barak. Kaya mapalad ho si Barack Obama. Dito siguro hinugot yung pangalan niya. Bakit? Mapalad siya. Bakit? Siya yata ang kaunahunang negro na black American na naging presidente. Mapalad. Breaking the record. Lahat ng umupong presidente ng Amerika puro puti. Pero si Barack Umaga, bukod tangi na presidenteng maitim. Barack means bless. Ngayon, ang anong ibig sabihin ng bless? Ang bless, mga kapatid, ay related sa kneel, lumuhod. Bless and kneel sa mga Hudyo, iisa. Kapag ang isang Hudyo ay nagbigay ng pagpapala sa kapwa Hudyo, yung pinagbigyan ng pagpapala, lumuluhod. Sapagkat ang kanyang pagluhod ay it is a sign of humility. It's a sign that he is acknowledging that the blessing came from God.
Yan. Kaya lumuluhod. Yan ang kostumbre. At kapag ka isang tao ay ipinatawag ng hari sa Middle East, masayang-masaya yung tao. Barbero mo, hari ang tumawag sa kanya. Pagdating niya sa harap ng hari, lumuluhod. Lumuluhod. Hindi dahil sa sinasamba niya yung hari. Hindi. Sapagkat ini-expect niya na pag tinawag ng hari, may blessing na ibibigay. Iyan po ang kostumbre sa Middle East ng salitang bless o barak. Ngayon, bukod sa meal, meron pang other meaning of bless. Inward. So, blessing in kind or in goods and in words. Maging salita. Itinuturing nila na pagpapala. Bibigyan ko ng example. Ang ganda mo. Pag merong nagsabi sa'yo, alam mo, maganda ka talaga, ituring mo na blessing. Tiyakin mo lang na yung nagsasabing maganda ka, hindi nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi niya. Baka nang bubula lang. Kaya kung nakita niya talaga na maganda ka, at sinabi niyang ang ganda mo, ituring mo na pagpapala. Because beauty comes from the eyes of the beholder. Okay? Alright. So, ang barak o kaya blessing is also in terms of words. Ano pa? Ang aga mo ngayon sa church, alas 9 pa ang worship service, alas 8 pa lang nandito ka na. Wow, that's a blessing. Pagkat pwede mong ipagmalaki sa mga tao na mahal mo ang Panginoon at ayaw mo na siya ang mag-aantay sa iyo. Ikaw ang dapat mag-antay sa Kanya. Ano pa? Nakita ka ng isang kapatid, nagtatrabaho, wow, ang sipag mo. That's a blessing. In-appreciate nila yung pagiging sipag mo, ugali mo na masipag. Ang bait mo. Tapos wag na lang dugtungan ng pagtulog. Ang bait mo. That's also a blessing. Pagkat kung talagang halata naman hindi ka binubula na talagang ikaw ay talagang masipag at saka mabait, tanggapin mo yun as a blessing. Pero beware. Huwag kayong magkamali. Huwag niyong i-bless yung dalaga. Wow! Tumataba ka ngayon, naku, sisimangutan ka. Sapagkat merong mga dalaga na gustong magpapayat, gustong magpa-slim, kaya nagda-diet, nag-exercise. Kaya ang problema sa mga dalagang Pilipina kung paano magpapayat, ang problema sa India, ng mga dalaga roon kung paano magpataba, pagkat doon, malnourished, walang kinakain. Dito sobrang pagkain. Ang problema kung paano magpapayat. Huwag kang magpapayat. Kung mataba ka at sinabi sa yung tumataba ka, accept it as a blessing. Pagkat ang lahat ng iyan ay talagang pagpapala na galing sa Diyos. Pero kapag wala pa ang mga yan, pinagpala ka na. Meron nang nakadeposito na unang pagpapala. Yan po ay sinabi sa Matthew 6:33. Sa Matthew 6:33, mga kapatid ko, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be, narinig ko, added. Added, hindi sinabi, and all these things shall be given unto you. No! Yung added, ibig sabihin pandagdag lang. Kaya kapag wala ka pang tinanggap na pandagdag na pagpapala, huwag kang magreklamo, pasalamatan mo pa rin ang Panginoong Hesukristo.
Alam nyo, kapag ka ang Panginoon ay nagpala, pag ang Panginoon ay nagpala, inuuna niya yung spiritual. At iyan po ay nasa Ephesians 1:3. Malinaw ang Bible, Ephesians 1:3. Ang sabi, magpasalamat sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng pagpapalang espiritual. Pagpapalang espiritual. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. O spiritual pala nasa ng material na blessing yan. Of course, ang Panginoon, nung nandito siya at nangangaral, nakikita niya yung mga tao, inuuna niya yung kapakanan, benefit of their souls. Inuuna niya yung spiritual na buhay ng tao. Kaya bago niya pagalingin yung tao, sasabihin niya muna, your sins has been forgiven. Go, you are healed. So uunahin niya yung paglilinis sa loob. Yung kasalanan mo, lilinisin niya yun. Spiritual. Pagkatapos, physical. Nung nangaral siya sa mountain, sa bundok, 5,000 people, men lang, hindi na ibinilang ang mga babae at mga bata. Pero nung nakita niyang gutom sila, hindi muna niya pinansin. Inuna niya muna ang pangangaral. Pagkat pag tinignan ka ng ating Panginoon, hindi yung kagandahan mo sa labas ang nakikita. Ang nakikita, yung loob. Kailangan malinis ang loob. Kailangan ng pagbabago sa loob manggagaling. Ang tawag diyan, metamorphosis. Metamorphosis. A change on the outside that came from the inside. Ang pagbabago sa labas na galing sa loob. Metamorphosis. A change on the outside, nakikita yung pagbabago sa aura na yung mukha, itsura ng mukha, dahil sa nagre-reflect yan dahil sa pagbabago sa loob. Pero kapag ka nagbago lang ang mukha, hindi yung kalooban, ang tawag diyan hindi metamorphosis. Masquerade. Nagmaskara lang kung ano-anong inilagay sa mukha, nagbago ang mukha, pero ang ugali, masungit pa rin. Wala kay Kristo. Pero pag si Kristo, binago niya yung loob mo, nakikita ang kaluwalhatian, ang kaningningan ng ating Panginoon sa mukha mo. So, kapatid, iyan po ang tinatawag na blessing. Huwag na ho tayong magreklamo. Kung hindi pa natin tinatanggap yung added blessing, meron ka na, nakadeposito na yan. May buhay ka na. At ang buhay hindi pwedeng bilhin sa department store, libre yan na ibinigay ng Lord. Conclusion, mga kapatid ko. 93 years old, lolo, hindi makahinga. Kaya tinakbo sa ospital. Pagdating sa ospital, emergency ward, kinabitan ng oxygen. Ikinabit sa kanyang bunganga. Ikinonekta. And after 24 hours, gumaling na. Back to normal ang kanyang paghinga. Kaya tuwang-tuwa si lolo, lumulundag sa tuwa. Kaya ngayon, sabi niya, yung bill, pagkakita sa bill na babayaran niya for 24 hours, umiyak. Humahagulgol, iyak ng iyak. Sabi ng nurse, nakatunganga yung nurse, bakit lolo? Ba't kayo umiiyak? Anak, umiiyak ako, hindi dahil sa bill na babayaran ko. Kaya kong bayaran yan dahil pensyonado ako. May senior citizen discount pa. Kaya lang ang iniiyakan ko, 24 hours, na hinigop ko ang oxygen. Malaki ang bayad, samantalang sa
Simula nung ako'y ipinanganak, hanggang sa ako ay dalhin sa ospital, libre ang hangin. Hindi ako sinisingil ng Diyos. Walang metro na nakakabit sa ilong ko. Walang anghel na pinababa ng Diyos para singilin kung magkano ang nakonsume ko na air o kaya hangin, oxygen, libre yan. Pero ang iniiyakan ko, bakit? Pagdating ho dito, napakamahal. Kapatid, uli-uli, kapag ka may problema ka, malungkot ka, parang awa mo na, ipasaalang-alang mo na lang na kung hindi ka pa pinagpapala ng added blessings, karagdagan na pagpapala, meron ka ng paunang pagpapala. Humihigop ka ng hangin libre. Sabi ng iba, kung kailan ako nagkulong na sa bahay, na lockdown na pitong buwan na, saka ako masasakitin. Bakit ganun? Hindi na nga ako lumalabas eh. Ayun nga ang problema eh. Dahil hindi lumalabas. Bakit? Pagkat hindi naaarawan, hindi niya alam na sa umaga, pagsikat ng araw, iyon po ay meron tayong natatanggap na mineral, na vitamins. Hindi ko alam kung anong klaseng vitamins yun, pero iyan ay bigay ng Diyos, added blessing. Kaya lumabas ka naman ng bahay, alas 6, alas 7 ng umaga, para maarawan ka. Blessing yun. Added blessing ng Lord. Pag umaaraw na. Amen po ba? Okay? Ito po ang mensahe ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. Salamat po, Amang Banal. Marami kaming blessing na tinanggap sa oras na ito. Malinaw sa aming pangunawa kung ano ang kahulugan ng bless. Lahat, Panginoon, ng aming tinatanggap ngayon na blessing ay pandagdag lang pala. At kami po ay nagaganap. Pinapasalamatan ka namin ng labis. Pagkat kung pinagpala mo na kami nung una, sinusustentuhan mo ka pa rin kami ng pandagdag na pagpapala para magpatuloy na kami masigla sa buhay namin sa araw-araw. Kaya, Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga nakinig. Pagpalain mo ang sambayan ng Pilipino. Pagpalain mo po ang buong mundo, Panginoon. Dalangin po namin na sa kasalukuyang lockdown, sa kasalukuyang dumadanas po ng pandemic, Lord, ang dalangin ko po, ma-realize ng bawat tao na ang pagpapala na kanilang tatanggapin ay pandagdag lamang sa unang pagpapala na iyong ipinagkaloob. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen and Amen. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Hesus.